Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time na pinanood. Just click mo lang dyan Miss TV. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin for today's reflection, maiksi lang ang buhay. Diba? Bakit sobrang nag-aalala ang tao? Sa dami ng mga ginagawa sa araw-araw natin sa buhay. So, yung kaiksiyan ng buhay natin, para itong kandila guys, di ba? Pag hindi mo kandila, hindi mo na ina-expect na lifetime ay nakasindihan. Sigurado tayo, mamamatay at mamamatay yung ilaw niyan at mapupudpod, di ba? Mauupos yung kanyang buong katawan hanggang sa mawala ng lahat. So parang ganun din ang ating buhay dito sa mundong ito. Madali lang ang buhay natin. Kaya nga sabi sa Mateo chapter 6 verse 34, kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-alala sa sarili niya. Sapat na ang iyong suliranin sa bawat araw. Guys, napakalinaw, di ba? Na huwag tayo masyado mag-worry sa buhay. Kung anong meron ngayon, pagdamutan mo, i-enjoy mo yung bawat araw-araw na pamumuhay natin dito sa mundo. Ang pinaka-danger kasi nito guys, pagka lagi kang masyado kang nag-iisip, mga lalahanin mo sa buhay, mga worries mo, ang danger nito ay sinasayang mo yung araw mo ngayon. Imbes na nag-enjoy ka, so kung may problema ka, relax lang. Isipin mo, lagi nandiyan ang Diyos na handang tumulong sa iyo. Kasi minsan, di ba, nagiging problema ng tao. Namumblema ka na ngayon. Iisipin mo pa yung bukas. Iisipin mo pa yung problema mo next week. Iisipin mo pa yung next month, next year, at ilang taon pa. So, masyadong malayo pa, di ba? Yung mga bagay na hindi pa naman nangyayari. Kaya double kill ka ngayon. Di ba? Nagwo-worry ka na bukas, next week, next month, next year. Pero yung ngayon, hindi mo pa nasusolusyonan. Iniisip mo pa. So, ayan mo na. Sabi, di ba, huwag ka nang mag-alala para bukas. Dahil ang bukas, bahala na sa buhay niya. Di ba? Ganun eh. At hindi kasi natin alam kung anong mangyayari bukas. So, kung anong meron ngayon, di ba, mahalin natin, i-enjoy natin, di ba? Kung may problema, gagawa ka ng paraan, lagi ka na lang magdasal, di ba? Maghanap ka na ng mga taong tutulong sa'yo. Ganun lang. At hayaan mo ngayon lang ay masolusyonan mo yan. Yun ang sinasabi dito. Na yung isang araw mo ay sapat na para solvein yung mga problemang ngayon, nandito sa ngayon na to. So, kasi guys, ang lumalabas, di ba? Pagka, limbawa, masyado ka nag-alala, pag lumabas kayo ng mga pamilya mo, di ba? Pa Sunday, family day, malungkot ka, di ba? Kahit na masarap yung pagkain, nasa restaurant kayo mamahalin, di ba? Malungkot ka pa rin, parang hindi ka masaya, nandiyan naman ang buong pamilya mo, di ba? Kumakain sila, bakit hindi mo i-enjoy muna? Ayahan mo muna yung problema, di ba? Harapin mo na lang yan pagkatapos ng family gathering. Importante kasi yun guys, huwag nating sayangin ang bawat oras, minuto, segundo, ng ating buhay. Dahil napakahalaga niyan. Lalo pa kung kasama mo yung mahal mo sa buhay. Dahil hindi naman lifetime. Kagaya ng kandila na magsasama-sama tayo dito sa mundong ito. Kaya wag mo na rin tipirin ang sarili mo, di ba? Kasi yung iba tinitipid. Ayaw nang kumain ng masarap, di ba? Sa mga anak, imbes na pagluto mo sila ng fried chicken, ha? Yung mga masasarap na pagkain, tinitipid mo yung mga bata, di ba? O, naintindihan naman natin guys kung kulang sa budget, pero hanggat pwede, di ba, pakainin mo ng masarap yan. Di ba? Para yung bata masaya ngayong araw na to. Ayaw mo na bukas, baka mamaya may blessing na dumating bukas. Hindi bili mo ulit ng pagkain. Di ba? Hindi yung may pambili ka naman. Ayaw mong gumastos, di ba? Sabi mo, hindi. Ayos na sa akin yung tuyo, di ba? Magkakamatis ka na. Masarap din naman yan, guys. Pero not anytime. Kung araw-araw mo nang inuulam yan, di ba?
ikaw na mismo, hindi naman sa maselan ka, magsusuka ka na kung araw-araw yan. Kaya kung hanggat maaari guys, i-enjoy natin. Lalo na kung nagtatrabaho ka, di ba? Kaya nga ka nga nagtatrabaho para makatikim ng masasarap na pagkain, enjoy mo ang buhay mo, mag-relax ka lang, di ba? At magplano ka lang. Kasi yung pera guys, hindi mo na yung pakikinabangan. Kung nasa wallet lang yan, inipit-ipit mo, may nangangailangan ng tulong, di ba? Ibigay mo na. O kalahati, diba, 1,000 yan, bigyan mo na yung 500, may lumapit sa'yo na mag-anak mo, kapatid mo, nanay mo, di ba? Na nangangailangan. O, bigyan mo na yung 500, sa'yo na yung 500. Nakatulong ka pa, di ba? So, hayaan mo na yung pera, babalik at babalik din. Basta importante guys, magtiwala lang tayo sa Diyos. Pero kung wala tayong tiwala, lahat ng problemang darating sa atin, talagang mag-aalala. Imbis na magsaya ka sa buhay mo, mag-enjoy ka, di ba? Hindi naman natin sinasabi guys na mag-enjoy na sobra-sobra o yung sa bisyo, hindi. Yung tama lang, limit lang. Hindi pa pwede yung sasagarin mo. Di ba? Alam naman natin na lahat ng sobra ay masama. Di ba? Kaya ang gagawin mo ngayon, magsumikap ka, magsipag ka sa trabaho mo para kumita ka ng kumita at ma-enjoy ng buong pamilya yung kinikita mo sa araw-araw. Di ba? So, kumilos lang, guys. Kumilos lang. Kasi pagka nag-hoard ka talaga ng pera, ayaw mong ibuhos yung pera mo, may pera ka naman pagtulong, pambili ng masarap na pagkain, pambili ng magandang damit, pambili ng dekorasyon sa bahay, ayaw mong bitawan. Eh, ano pang silbi ng pera? Hindi mo naman yung may enjoy eh, di ba? Ang pera na-enjoy pagka ginagamit. Doon lumalabas ang kanyang bana. Kaya kung may matindi kang problema ngayon guys, may pitang pangangailangan mo, huwag kang masyado magalala. Magtiwala ka sa Diyos. Manampalataya ka. Tsak yun eh, mag-iibang sitwasyon mo sa buhay. Siyempre, kaya na sinasabi natin, kumapit sa panalangin, huwag sa pantanim, pero kumilos ka rin. Diba? Kumbaga, lagi yung sinasabi dito, di ba? Yung kasabihan nating mga Pilipino na napaka-popular, yung nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya yun po ang lagi natin isip. Kaya sa kapatid natin nanonood sa akin lang, na may matinding karamdaman, stage 4 cancer na nun. Ganon din po sa pamilyang nasira at masasira pa lang. At sa pinansa. Sabay mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, ano lang na, kung manampalataya sa ating Panginoong Isus, ay tsak yun kanyang pagkakaloob sa tamang panahon. So tayo po muna lang. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na. Tinalingan na sa buhay. Wala namang imposible sa iyo, Lord. Ipuhin niyo po, Lord, ang iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po ang kanyang katawan. Yakapin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa pamilyang nasira na o gulong-gulong. Paghilumin niyo po, Lord, yung mga sugat na kanilang nagawa at pagbigkis-bigkisin niyo po, Lord. Ganon din po sa kapatid namin walang-wala, Lord. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas, ulam, pambili sa mga bata, gamot, at kung ano pa. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa amin. So, lahat ng ito nilinangin sa matamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngayon ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.